Karong hapon mga igsoon, atong sugdan ang lesson sa atong discipleship A to Z sa letter Z. And that is Zion. Zion. Very exciting lesson mga igsoon kay mao ni atong padulngan. Time will come that we will be in this place. But atong katunon karon mga igsoon to make us more excited sa ato ang pagpaabot. No, samtang nagpaabot ta unsay atong buhaton. So gisugo man tas Ginoo and the same time iyatang giandaman og dapit. Yun siya, I go to prepare a place for you. Pero samtang niingon ang Ginoo, I will go and prepare a place for you. Ingon siya, occupy till I come. Kamusa mo'y trabaho. Unsa may atong trabahoon? Unsa may gitrabaho ni Christ sa iyang earthly ministry? He preached about the kingdom of God. He preached about His place. He preached about the destination of every saved people. Amen? And not everyone could go. Matud pa sa Matthew mga kaigsuonan that not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven. So, dako kayo ng problema sa mga katawhan, unya dako po kayo ng problema nato, nga naman, wa man sila kay bawang nagproblema sila na. Ang ila naman nakita ng problema ni Saka ang palaliton, na ibagyo, na ibaha. Muna may nakita sa mga tao ang kalisod. Awat nila nakita beyond that, igabot sa kamatayo na impierno nagpaabot sa dili luwas. Apanay, kingdom of God nga nagpaabot sa mga luwas. Amen? So muna ito nga katunon mga igsoon para ma-excited pagyuta sa pagpanulti sa uban nga naay dapit nga gi-prepare ang Ginoo. Let's all stand, magampo ta mga kaigsuonan. Our gracious Heavenly Father, we thank you Lord for this afternoon. And thank you dear God for giving us an opportunity to hear the message about Zion. I pray that you use me, empower me to preach your word, O God, according to your will. And let your word speak to us, O God, through the help of the Holy Spirit to help us understand what it means. And I pray, Lord, that you will bless your people as they hear this message, O God, for your glory. In Jesus' name, amen. You may take your seat, please. Dili ta tudluan sa Ginoo ani mga igsoon para lang ta kanabitaw pasuyaon. Dili ta tudluan sa Ginoo nga naay gingharian niya nga nagpaabot nato para lang iyatang pahibawon. Kundili so that we will know mga igsoon that there is a place that God prepared for us while He invite us to be with Him. Gi-invite man tatanan. And John 3:16 is a very lovely invitation. Invitation na, that whosoever believeth on Him should not perish, but have everlasting life. Gi-invite sa Ginoo ang tibuok kalibutan nga mo-believe niya. Gi-invite ang mga tanang katawhan sa tibuok kalibutan nga motuo sa iyang gipadala nga mao si Jesucristo, iyang bugtong anak. Not for ritual sake, not for religious sake, or religion's sake, but we must believe. Mo-believe yun ta mga kaigsunan. Now, to understand heaven, we need to know mga kaigsunan that there are three kinds of heaven. Three kinds of heaven. Yamin ta maglibog ta asam ta padung ani. Sige lang kay padung ta dito sa atong padulngan. Pero ato ning hisgutan gyud ang tulo. Para masabtan nato mga igsoon that when the Bible speaks about heaven, makaibaw ta asa gipasabot ana nga heaven. Alright? Kay usahay pagmiyotag heaven, usara gyud atong gipasabot. Pero naay tulo ka klase nga heaven nga hisgutan sa Bible, and we need to understand this. Alright? Number one. Gitawag ni sa Bible of the first heaven. Now, the first heaven is called firmament. Firmament. So, it can be seen by our naked eyes. Kung muhangad lang ka dito sa ibabaw, makita nimo ang first heaven.
Mo na makita na to kanang panganod, na ay mga naglupad nga langgam, adto moagi ang eroplano. Now, makita na to sa Bible in Genesis chapter 1. Genesis chapter 1. This isn't the place that God prepared for us. In Genesis chapter 1, verse number 8, mga kaigsunan, the Bible says, and God called the firmament heaven. So, kanang firmament, gitawag na niya nga heaven. So, is this the kind of heaven? Is this the heaven that God promised us? Ngay abot sa itong kamatayon, mangadto ta didto, anong langita? No, this is not. Alright? So, gitawag ni siya nga firmament, ato ipadayon, verse number 8, and the evening and the morning were the second day. So, part sa creation, gi-create sa Ginoo ang first heaven. Yung gitawag na niya, second day. In verse number 20, the Bible says, and God said, let the waters bring forth abundantly the moving creature that hath life, and fowls that may fly above the earth in the open firmament of heaven. So makita na to ang first heaven. Tuwa dito ang mga langgam naglupad-lupad. Amen. Anha na to makita ang panganod. So muna'y abtanan mga igsoon, igabot sa rapture. Diha ta mag-abot tanan sa first heaven. Muna na-include siya, gitawag siya heaven because when the rapture take place, kanang giingon sa Bible that we will meet God in the cloud. Makita na to. Asa pa may laing cloud. Amen? So diha ta mag-abot. Muna natawag po siya og heaven mga igsoon. And in Jeremiah chapter 4, Jeremiah chapter 4. And in verse number 25, Jeremiah 4:25. The Bible says, I beheld, and lo, there was no man, and all the birds of the heavens were fled. So, gipangisgutan ni sa Bible, igsoon kaning first heaven. Unya makita rin diha langgam. O pa may eroplano sa ilang panahon. Karon inighangad na to, daghan na kita makita, tabanog. Kita tagtabanog. Nagyapoy langgam. Unya usay, inighangad na to, eroplano. No, the biggest bird we can see nowadays. Airplane. Daniel chapter 4. Daniel chapter 4. Verse number 12. The Bible says, the leaves therefore were fair, and the fruit thereof much, and in it was meat for all. The beast of the field and shadow under it had shadow under it, and the fowls of the heaven dwelt in the bow thereof, and all flesh was fed of it. So naisgutan sa diri sa Daniel, mga igsoon, ang heaven, ang first heaven. So makita nato mga kaigsunan that heaven is not only one. Mao na nga usahay magbantay ta. Inig kamatay na to, adto ta sa langit. Kanang atong gitudlo. But that is beyond that. Beyond what we can see. Beyond the birds could fly. Kaya mga langgam, di na gyud kaabot dito. Bisag eagle, di kaabot dito. Mga kaigsunan, kung asa ta, padtuon sa Ginoo, igabot sa atong kamatayon. So, it is very clear, igsoon sa Bible, that heaven is not only one. Kaya di man na maoy, gipromise sa Ginoo nga mag-prepare siya kingdom. Asa man diya, dapat makita na to. Amen? Nya usay, wa na ang panganod, wa na, nawagtang ng kingdom. Kaya magduda ta, tingali diha, gitungtong. Mobita na nga ang mga tao, maghimo sila og kanang gingharian sa Ginoo and fill of clouds. Unya sa clouds, na din diha ang gingharian sa Ginoo.
No, it's not that way. Mga igsoon. That is first heaven na ang clouds. Alright? So, imagination na lang. So, kung mawa ang clouds, asa naman kingdom? Agoy. Nawagtang ang kingdom. Now, let's proceed, igsoon, sa second heaven. The second heaven is called universe. Universe. Makita na lang nato ang mga hayag-hayag, mga igsoon sa universe. Pero kinahanglan na kag teleskopyo, maabtan gihapon sa capacity sa tao ang universe. Maabtan gihapon, makita gihapon nila through a very special telescope. Makita nila ang star, ang planet. Maistudyuhan nila nga naay Mars. Unya ang Mars is, ang matod pa nila karon is maybe livable. No? Maybe livable. But I will stick in the Bible, igsoon, nga ang giprepare gyud Ginoo para nato is earth. Ayaw na lang yun, kaya wa biya gi-promise si Ginoo that there will be new heaven and new Mars. Ang gi-promise si Ginoo, gi-mention gyud niya earth. And then earth is a planet. Kung diin gibutang ta sa Ginoo, mga igsoon. So, the intellect of man, murabag ilang yung sukihon ang Ginoo, mga igsoon. Let's love this planet. Kay diri ta gibutang sa Ginoo as much as we can, ato nang higugmaon ning planetaha. Kay gitugyan ni si Ginoo nato para ato i-take care. So as much as possible, atong i-avoid na mga pollution, mga cost of pollution, mga kaigsuonan. Alright? So naay mga daghan na mga pwede natong buhaton nga dili nato maguba ang Mother Earth. Di man ta mo pabilin diri, pero gitugyan ni sa Ginoo nato. Now, the first person na gi-create sa Ginoo si Adam. Unsa may trabaho ni Adam? To destroy earth? To replenish magani? To take care of the creation of God? Well, we know that this world will end one day because of sin. Usa ka adlaw sunugon sa Ginoo tibuok kalibutan unya ilisan niya og bag-o nga earth nga wa nay sala. Pero samtang mga kaigsuonan nga wa pa na gibuhat sa Ginoo, nagpabilin ang mando sa Dios nga atimanon nato kung asa ta gibutang sa Ginoo. Mura kita nga mga Bible-believing Christian, usa ta unta mga kaigsuonan nga naa sa kausa sa pag-atiman aning kalibutan. Pollution. Asa nagsugod ang pollution? Pollution in the heart. Wickedness tends to destroy the creation of God. Tanan nga creation sa Ginoo gubon. Alright? So, balik ta sa second heaven. Now, second heaven is the universe. Then, nato makita ang stars, moon, sun, ang planets. Sa Genesis chapter 22:17, Genesis 22:17. Ingon sa Bible, that in blessing I will bless thee, and in multiplying I will multiply thy seed. Asa magihimong illustration sa Ginoo, as the stars of the heaven, and as the sand which is upon the seashore, and thy seed shall possess the gate of his enemies. So na-mention sa Ginoo mga kaigsuonan nga ang kaliwatan ni Abraham himuon niyang samas kadaghan sa bituon sa kalangitan. That is beyond the firmament. Kaya nagtuo ta, nara makita nato, nagtuo ta mga kaigsuonan nga ang panganod o nga bituon tapad ra. Dili oy. Manakay tag eroplano makaabot naman ta sa panganod pero dito kitag bituon sa kilid. And just try to imagine, igsoon, usa ka bituon pag mahug na diri sa atong planet, pahak atong planeta. Di ba? Mapahak atong planeta kay kung matapyasan, maigo ka, amura ka gibugha. Kung pwede pa, tibuok planeta, bungkagon anang star. Usa ka star. Ana siya kadako. Mga igsoon.
Pero makita na to tungod kay dako kayo siya. Bisag walay telescope, makita na to nagsigsiga siya. So, naay gitawag og lugar mga igsoon nga di na maabot, di na makaya sa tao og adto kung wala kay oxygen kay wa naman didto. That's beyond the firmament. Namo gitawag ani atong planeta nga naay gravity unya beyond that wala nay gravity. No, according to science. So, naa diha ang second heaven. Kung mo travel ka from one planet to the next, it will take years. So na diha gibutang sa Ginoo. So imagine nimo ang creation sa Ginoo mga kaigsunan, so wide and so big. Imagine so kadako ang universe. Earth is just part of the universe. We are just part of it. Mo na gitawag mga igsoon og second heaven. Gawas na sa planeta. In Nehemiah chapter 9. Nehemiah chapter 9. Nehemiah 9:23. The Bible says, their children also multiplied, thou as the stars of heaven, and broughtest them into the land, concerning which thou hast promised to their fathers, and they should go in to possess it. So na-mention sa diri sa Nehemiah mga igsoon ang illustration sa Ginoo unsa kadaghan ang ilang mga kaanakan like the stars of the heaven. Mga igsoon. That is the second heaven. Magmayong ka fowls of the air, that's firmament. No? The birds of the heaven, that is firmament. Pamiyong the stars of heaven, that is the second heaven. So at least makabauta sa Bible, asa gi-refer sa Ginoo para ma-imagine nato mga igsoon, ug unsay gipasabot sa Bible. Psalms 19:1. Psalms 19:1. Kaya usay mo hisgotag langit usara dayon atong pasabot ana. In verse number 1, the Bible says, the heavens declare the glory of God, and the firmament showeth His handiwork. Kita na to, wow, kanindot. No? Inighangad na to. Bakit sa may makahimo, anak? Kinsay makahimo, anak? Di ba? Bisag ka na lang, oh. Pero kay mo mga kaigsunan, there is greater than the firmament that can show kung unsa kang ngilngig ang handiwork sa Ginoo. There is greater than the firmament, and that is us. Created in His likeness and in His image. And the reason why we cannot show to the world, igsoon, unsa kanindot ang handiwork sa Ginoo, because it is not God that can be seen in our life. Wala na to na maintain o wala na to na balik sa atong kaugalingon, igsoon, ang beauty of the Lord. The character of God. Wala na balik sa atua. Sa diyang gikawat ta sa yawa. Unya, giluwas ta sa Ginoo. Niyo ng Ginoo, I want my image nga makita sa imo og balik. Mo na gitagaan tag Bible mga kaigsunan to maintain para ang atong kinabuhi hinay-hinay maulian ba? Mabalik ang image of God in our life. Para mapakita nato ang handiwork of the Lord. Kita man na. Pero mga kaigsunan, di na ito ma-deny nga ang Bible nagsulti nga ang firmament nagpakita sa handiwork of the Lord. Muna ito giignas, Ginoo ba? May pang firmament. Mapakita pa ko. Kay mo man din na dayon, basta mo type gani ka sa kanang kuan, sa kanang Google, mangita kag picture, heavenly picture. Langit yun dayon. Di gid mawa na ang kanang firmament, di mawa. Because it pictures God. Wa gay tao ibutang. Nga heavenly picture, walay tao, nga kanang tao magabarog. Unya makita ang heavenly picture.
Ngano man, wa na'y nakaunahuna, ana, mga igsoon. Ngano wa na may nakaunahuna, ana? Kay wa na nakita si Kristo sa dagway sa tao. Mao na, bisag unsa na lang, maunahuna nila, unsay image sa Ginoo. Muna daghang mga country, igsoon nga, hasta ang unggoy, hasta ang baboy, hasta ang baka, ang bitin, tanan na lang, klaseng kayupan, pwede mahimong Ginoo. Doon ay pagtuo, igsoon, na religion, nga, kuan, nga, kanang tinuhuan, wa gyud din sila ka-definite kung unsa gi itsura sa Ginoo kay wa daw giingon. Di ba sila mutuan ni atong Bible? Nor our Bible, the Word of God speaks about His image. Amen. Unsa man na nga image? Kita! Amen. Because we are created in the likeness of God. In His image, He created us. But we cannot show the handiwork of God. Hindi mo manta. But we cannot show the handiwork of the Lord because wa na to gi-renew ang image. Nagpuyo ra ta ani clay. Nga usa ka adlaw madugta. Hangtod nga atong mabalik ang image of God through His Word, mga igsoon. Then mapakita na to ang handiwork of the Lord. Unsa man na? His character. His character. Si kinsa man ta, tunga-tunga, anang mga trahedya, anang mga problema, anang mga sikin sa manta. Na? Kinsa manta nga na naman tayo mga responsibilidad nga mga tao aning kalibutan na uban parents na, ang uban mga anak, ang uban naa kay gigunitan nga mga responsibility sa katilingban, ang uban nanagan og kanang offices sa government, si kinsa ka? No? Si kinsa ka nga amahan, si kinsa ka nga inahan, si kinsa ka nga anak, si kinsa ka nga kanang government official. Si kinsa ka? Nakita ba ang image of God? Well, it's so easy to say, mga igsoon nga, oh, nakita. Kaya mo kanus ang makita gyud ang image of God in the middle of storm. Amen. Amen. In the middle of storm. Diha makita ang image of God. So si kinsa man ta ana? Well, the second heaven and the first heaven declares the glory of God. It is not really the place where God dwells. But it declares the glory. So meaning, it is His creation. No? Creation nga iyang gibuhat. Aside sa iyang lugar, kung diin gyud siya makitaan. Alright? Which is the third heaven. The third heaven is called in the Bible the kingdom of God. The place where God dwells. The place, mga igsoon nga diin ang Ginoo nagikan. In 1 Kings. Mingon din tao niya, asa may kinadak-an ani pas doon? Ang first, second, o third? Now, sa inyo una-una, asa may kinadak-an ani? Nababi mo lupig aning third heaven? All creation of God pwede ibutang sa third heaven where God dwells. Pero yan ang gibutangan mga kaigsunan og layer. First heaven, second heaven, and the third heaven cannot be reached by human effort. Di gyud ma-reach. Pinaagi sa effort sa tao. Bisag unsa pa na nga rocket ship imong dadon. Bisag unsa pa na mga kaigsunan nga sakyanan imong i-create. Bisag unsa pa na siya kalig-on. Bisag unsa pa na siya ka-powerful.
dili enough to go to the kingdom of heaven. Because only Jesus can bring us there. The good news, mga kaigsunan, ninaog na si Kristo, naghatag na siya siyang kinabuhi, nagbayad na siya sa atong sala nga mo'y nakapugong, nga dili ta makaadto sa gingarihan sa Ginoo. Iyan ang gitapos, iyan ang gibutangan og sulbad kanang problema. Gibayran na niya tanan. Ang ato na lang is to believe in Him and to receive Him into our life and to be saved. And serve Him and wait for His coming. Muna niyo siya, occupy till I come. Tell everyone else about my kingdom. In 1 Kings chapter 8, 27 and 30. 27, the Bible says, "But will God indeed dwell on the earth? Behold, the heaven and heaven of heavens cannot contain thee. How much less this house that I have builded?" O, sa may mas dako? First, second, or third? Aliman ka kung tinuod yun, mga igsoon. Nga ang Ginoo mo puyo, di siya, it cannot contain Him. Yan, Pastor, anywhere, God is anywhere man. Omnipresence man siya. Through the Holy Spirit. He can even live in our life, in our heart. Na ang balang Espiritu as God promised. Mga igsoon. Amen? Look at verse 30. "And hearken thou to the supplication of thy servant and of thy people Israel, when they shall pray toward this place, and hear thou in heaven thy dwelling place, and when thou hearest, forgive." Asa ang third heaven? The dwelling place of God. So, pirting dakuan that even the first heaven and the second heaven could not contain mga igsoon na ay third heaven. Amen. When we pray, we are approaching God Amen. dito sa third heaven. Amen. And that is why the only connection we have that can reach the throne of God in the third heaven is the Holy Spirit. Amen. And there is no other connection. And that is why whosoever praying without knowing who the Holy Spirit is, their prayers cannot reach the kingdom of God. Amen? Makaampo man ta ng tao. Pero not everyone believe in the Holy Spirit. Nga mupuyo sa kinabuhi sa dihang gidawat si Kristo kay managlahi man ang kaluwasan pamaagis mga tao. Na may kaluwasan pinaagis buhat, na kaluwasan pinaagis pagpamembro og simbahan, na kaluwasan pinaagi mga kaigsunan sa paghatag-hatag. Siya rog di ko maluwas, siya rog di ko kaluyan sa Ginoo. Nagpatukod ko daghang mga kasimbahanan, siya rog di ko maluwas ana. Buhat gyapon na. Ginamit ang imong kwarta. Kaya na may uban buhat nga, bahala ko ay kwarta, magalagat tas Ginoo, para kaluyan tas Ginoo, luwason ta. Paningkamot gyapon na. Gipaningkamutan na ni Kristo ang pag-adto sa iyang gingarihan. Iyan ang ginuphan ngadto sa cross. 33 ka tuig niya gipaningkamutan. Hantod nga ma-perfect niya mga kaigsunan ang kaluwasan. O ni-end up dito sa cross, sa Calvary. Gihatag niya iyang kinabuhi. Amen? Mga igsoon, usara ang pamaagis kaluwasan. Amen. Mao na ang pagdawat sa atong Ginoong Jesucristo, sa atong kasing-kasing pinagis pagtuo, ug diha ka sa diha ka ni dawat ka sa atong Ginoong Jesucristo, gitagaan na ka sa Banang Espiritu to connect you into His kingdom. Ano bulahan kay ta? Amen. Natanawa mga Kristohanon nga connected na. Di man mo kontak. Amen? Gihimo man ang prayer nga last
resort. Tarong nga kuno na og sort out. Ibalhin kuno na ang Ginoo ngadto first. Then He will guide you sa lain pa nimo nga mga angin buhaton. Ngayon mo magkatapusan ang Ginoo. Nga bulahan na magkaita mga kaigsuonan kay gitagaan na ta og kanang balaang espiritu makaampo ta. Imagine na sa diyang ni ampo ka, you are contacting the third heaven. Kung nakaibaw lang ka ba? Kung nakaibaw lang ka, unsa kanindot na ang kanang pag-ampo. Nag-communicate ka sa lugar nga di kayang adtuon sa tao. The third heaven. Di lang kay kana mga kaigsunan. Kaning third heaven in 2 Corinthians chapter 12. 2 Corinthians chapter 12. Kaning third heaven mo niyang gi-prepare sa Ginoo for us. In verse number 2, the Bible says, I knew a man in Christ above 14 years ago. Whether in the body, I cannot tell, or whether out of the body, I cannot tell. Ingon si Apostle Paul, God know it. Such an one caught up to the third heaven, a man, a person, caught up to the third heaven. Now, nagikuha sa Ginoo without experiencing death, mga igsoon, si Enoch, si Elijah. Gikuha sila sa Ginoo without experiencing death. And though mo experience the death, mga kaigsuonan, ang ato ranang unod ang namatay, but the second is not death, but life. Because of the salvation nga atong gidawat before ta namatay sa permerong kamatayon. Amen? Pero ang katong wala nakadawat sa kaluwasan, samtang buhi pa siya, according to the book of Revelation, musuffer ka another death, and that is the second death. And that is your soul to be thrown into hell and to the lake of fire. Luoy no? Wala sila makaabot ngadto sa gingarian sa Ginoo, the third heaven. Ang ila rin yung nakita, firmament, the first heaven. And through the scientists, through the technology, makita na to ang mga planet, stars, the second heaven. Mara gina, natay idea. But the third heaven, sayang nga, kundi na nimo makita. Sayang, no? Kaya bisag kung saan pa nilang drawing mga igsoon, daigid nila makopya ang third heaven. Pero tinood man, kung magmukuyog ka sa astronaut o mag-astronaut ka, makatungtong magkaglayang planeta. Makita man nimo tungod sa satellite. So na again, kuan na to, makita na to. Tinood man ang mga planet ato makita sa mga pictures. Pero di gyud tinuod igsoon kanang mga third heaven nga ipakita diha sa mga salida unya langit igsoon di na tinuod. Bisag punon pa na ninyo gold tanan di gyud na tinuod. Layo ra kay na igsoon. Imagination na sa tao ang third heaven walay brain nga enough nga mo imagine sa kanindot sa mga bato palang daan mga igsoon. Are you listening? Daghan mga salida karon nga napakita kintahay langit na ni. Labi na Philippine movie, puros ra aso. Langit na ni, puro aso. Di gyud ma-imagine. Yan niglakaw, mga aso. No? Arang-arang ni Hollywood kay golden ang makita nimo. Pero even though they get not close enough to portray the third heaven, mga igsoon. But wait. We are going there! Amen. We are going there! Naanay na una, according to the Bible, Jesus Christ, the firstborn, ibalik dito. And so next, kita. Nga mga linuwas, mga kaigsunan. God is preparing a place for us.
in the third heaven that only the saved people can go. So, napamantad diri. But we have that place nga nagpaabot na to. What shall we do? Na? Ato ba pausbungon ang atong pagka-disobedient? O atong paningkamutan mga kaigsunan nga mulutaw ang image of God so that samtang naapat na diri sa kalibutan sama sa firmament, we can show mga kaigsunan the handiwork of God. Amen. And by showing to people igsoon the gospel, Amen. samtang sige ka og share sa pulong sa Ginoo, wali sa pulong sa Ginoo, sa hinay-hinay mga kaigsunan, makita ang handiwork of God sa imong kinabuhi. We are not looking for a perfect person. Kana bang wa na gyud. Mura na gyud siya og anghel. Dili oy. Kaya di pa ko kitag tao mga igsoon nga di gyud ka mao. Kana bang impulse ba? Di gyud na mawa oy. Nagyan ang impulse, but after that, no holding of grudges. Gialaw man ta sa Ginoo. Na tolerance, be angry and sin not. Meaning ay dumot. You can use anger to unsa man to show that everything is not okay. Ikaduha, to train your children or your subordinates. Lisod kayo abusaran ka kung ikaw kuan ka, boss ka sa company o niya pagkauman bisag gilad-ilad na ka gipamaligya na ang mga produkto dinha nga way labot ang company. Nya mo katawa ra gyapon ka. Image of God. What na company? Amen. Kaya image of God man. Hasta imong lamisa ibaligya na sa imong mga empleyado wala kay lamisa, image of God. That's foolishness. Nasabtan na ito, igsoon. So naagyan na anger, gialaw na sa Ginoo mga igsoon to show. Gamiton na to sa sakto, di kay masuko lang tang kay ganahan na kita masuko. Para lagid idipinsa atong garbo. Gamitag sakto. Kuna be angry and sin not. Kaya usay gamiton na to ang anger mga kaigsunan tungod kay ganahan mapildi. To defend our pride. Dili gamita ang anger, dili pa do nga makasaka, kung dili gamiton nimo para sa kaayuhan. Mo na gyud ingon ng mga parents way katungod masuko sa mga anak. Pero mga anak way katungod masuko sa parents kay sila man ang gitrain. Pride man na pag ang anak na may masuko sa parents, pride na. Kaya di sila gusto badlongon, di sila gusto itulid. That's pride. It's a no-no for the children to be angry with their parents. But the parents has the right to be angry with their children for training sake. So dapat makaibaw taon sa paggamit ng anger mga igsoon without destroying the image of God in our life. Mo na si gawas kalibutan. Nasuko ka okay, dili sakto. Pero it doesn't mean I hate you. Ang hate raman mo gi-allow sa Ginoo. Wa man siya maingon nga you can hate but sin not. O the hate is already sin. Ni grow naman na nga anger. Kana nga problemahan na patent naman na hate. Ayaw paabta sa hate ang imong anger. Masabda na to. So kinapamantad diri, gamiton na tong encouragement mga kaigsunan that Jesus Christ is preparing a place for us in His kingdom. So samtang naata diri ato ning himuon atong kaugalingon nga maangayan ta ba? Nga bisag watay angay giandaman na ta. Bisa na na pagpasalamat nato sa Ginoo, himuon nato atong kaugalingon nga angayan ta. Mao nang gitagaan tag church kay diri mga kaigsunan masa ang atoang pagka-image of God. How do you perform in the church of God? The stopover. The place nga diin ang mga tao sa Ginoo makasabot. Nga natay gipadulngan nga maong gingarian sa Dios.
May reason ani nga church, mabitaw na ang atong trabaho igsoon is to help, because that is how to show the handiwork of God. Mo man ang handiwork of God. Subaya gud ang iyang earthly ministry. Wala man sa mga apostoles na kang Kristo ang compassion. That is the handiwork of God. Now, where are the compassion of Christ in us? Naghago ba mo para sa nanginanglan? O naghago mo sa inyong panginanglan? Muna'y campaign na to as a Christian, mga igsoon. Labor for the needy. Stop robbery in your life. No, steal no more, according to what the Bible says in the book of Ephesians. Steal no more, but labor para sa nanginanglan. Wala every time nga di ta katabang, nangawat ta nila. Every time nga di ka able, nangawat ka nila. Kay gisugo man tas Ginoo nga maghago ta para nila. Mao na nga panawagan. Ayaw itugot imong kaugalingon nga sa matag adlaw nimong paghago nga nagani ka kapangalagad sa Ginoo, nakadawat lang ka og para ra gyud sa imo hakulag pa. Ikaw ra gyud gadaot sa imong kaugalingon because you cannot show the handiwork of God, which is compassion to the needy. O na kay compassion pero pity. Nagatuban mo sa Ginoo, Lord, naluoy ba ko ato Lord o piti kas Ginoo. Nga naman, pataka nagkagsabot na iyang compassion. Ang iyang compassion na ay gitunol. Ang imo kaluoy ra, kaluoy nimo. Nga maura na imong pagsabot ang compassion. That is not enough. Amen? Pamito na usa ka politiko, mga kaigsunan nga, pag may trahedya, sinong nauna? Ako, para maluoy ra. Para magpakita ra sa kaluoy. Luoyan ninyo. Maura na. Way gida. Oh, enough ba na? Siyempre, dili na enough. Mura na mga Kristohanon nga gisugo sa Ginoo nga tabangi ang mga nanginahanglan. Rescueha ang mga kabataan nga naginahanglan. Yaman yun nagkaluyos mga bata dito. Unya, unsa may magibuhat? Ikaw may nakakita. Kumusta imong kaluoy? Nabay mo duga. To pity them is not enough for us. Pabito na kita, tapat, disciples na tanan. The reason nga nung ikaw mismo mo gipakita kay gusto sa Ginoo nga isusi ang imong kaugalingon, am I preparing myself for these people? Di kay manawag ka, Brad. Luuya, dali, Brad. Tabangan na to, Brad. Ikaw di ay, ikaw may gipakita. Nasaan na gipakita ang ginawa na niya? That's how to make disciples. By using the compassion of God. Ang kuyawan ni Ron, nga nanatan, nidagan ng Agak Rescue. Sige na magpanawag na ko, Pastor, tabangin ni diri, Pastor. Wa mo kasabot. The Agak Rescue is us. All of us. Na kinanglan mahimo gina nga kanang imong bulsa mao na ang treasure for that ministry. That whenever, whosoever, nga ipakita sa Ginoo nimo, you are able. Kaya gipramisan sa Ginoo mga kaigsunan that He is able to let grace abound toward you, individual mga igsoon. Dili na siya church, kanang kinatibukan, individual. Kung nag-give ka, amen? Showing the handiwork of God. Nasabtan na to? Mo na duk-duk yung tadiri, tamans ginhawa, ay lagi magpapriso lagi, ay magpapriso kay ngano, pakit-on ka, di ka kasabot, nga ikaw na ito gileksyon sa Ginoo. Apil sad miya na, kung naipakita ang Ginoo nga talabangon, mga kaigsunan, di na may manawag ninyo. Kami mismo may mubuhat, ana. Nga naman, kami magipakita. And to make way for the gospel to their heart. Kung ikay nakakita, niya manawag kag lain. Niya ikaw may gipakita, dapat ikay mutudlo sa gospel.
Nya maminaw na nimo, wa man ka nitabang. Uy, Kristohan nun, naminaw mo. Muna, the best thing we can do for God here is to show His handiwork sa atong kinabuhi. Ayaw pailad anang imong mga huna-huna, mga kaigsunan, sulti ng mga tao. Ay pailad. Na Bible nga nag-guide na to. Amen? Na Bible nga nagtudlo na to, mga kaigsunan. So, kaning 2 Corinthians chapter 12, verse number 2. Nindot kayo. Na ay third heaven. Such and one caught up to the third heaven. Isulti na sa Bible, ha? Naanay nag-una. Time will come. Mga igsoon, will be our turn. Muna, akong tambag ninyo. Samtang wa pa na niabot mga kaigsunan. Make sure that you've done what God wanted you to do diri sa kalibutan. Amen? Make sure. So, what is heaven? What is heaven? There are 3 kinds of heaven. Para masabtan na to, what is heaven? First, natay gitawag og firmament. That is the first heaven. And the second heaven is the universe. So, kanang duha mga kaigsunan is so small para sa Ginoo to dwell. Amen? So, diri sa earth, gihatag niya ang balang espiritu to live within us, to connect us into His kingdom, which is the third heaven. And that is called the kingdom of God. Mao na pag makita ka sa Bible, maka-mention og heaven, imo nang i-determine mga kaigsunan. Unsa man ning heaven? Unsa pasabot ani nga heaven? No, makita kag the kingdom of heaven kani sa book of Matthew, especially sa book of the gospel, it refers to the church. The kingdom of heaven is likened, kay this is the connection of the kingdom of God. O diba, stop over ni siya, pundukanan sa mga taong padung sa kingharian sa Ginoo. So pag muisgot diha, parable igsoon, the kingdom of heaven is likened, so it refers to the church. No? So imo susihon mga kaigsunan para di ka maglibog. So tulo ra ka klase nga heaven. Wala napil ang church diha kay extension man na sa kingdom of God. So the first heaven is the firmament, the second heaven is the universe, the third heaven is the kingdom of God. And the biggest among the 3 is the third heaven. Nya wag kita na-excite, no? Padung ta didto. Our topic for the next lesson, igsoon, atong isgutan, Zion number 2 na ni. What is Zion? What is Zion? Are you excited? Amen. Oh, karon. Namoy na learn sa message? Excited ba mo nga mo trabaho sa gipatrabaho sa Ginoo? Amen. Kaulaw nato kung di ta ma-excited. Oh, excited na ba mo muampo? Amen. Lalima ka, you are communicating the third heaven. Amen. Natay mga need, natay mga paghimaya sa Ginoo. Daghan kay reason nganong mo pray ta mga kaigsunan. And that is connecting us to the third heaven through the Holy Spirit's help. Exciting. Exciting. Amen. Kita kumawad-an og signal ang ato ang kanang kuan, ang ato ang kanang internet modem magpuwa-puwa na magblink-blink mga kaigsunan, meaning no connection na mag-ultoy. We cannot stand a day without it. Nga naman, we cannot communicate. We cannot connect. Tawag din ka. Saan naman yung among internet? Di ba? Oh. Pero, sa pagampo. Mamroblema ba ka nga wa na juta kampo oy?
And guess what? The signal igsoon, di gyud maputol. Di gyud maputol gyud. Nagpabilin ang signal, nagpaabot ra nimo when you pray. So that's the beauty of being a son of God. That's the beauty of being a Christian, the children of the Lord. Every head bow, every eye closed. Heavenly Father, thank you, Lord. Thank you so much for this wonderful evening that you have given us. Thank you, Lord, for telling us about heaven. And I pray, dear God, that you bless us, dear Father, with excitement in our heart to serve you. Samtang nag-prepare ka sa dapit para namo, Lord. Please help us also to do our part to the best that we can to gather as many souls as we can for your glory and honor. Thank you, Lord, for your kingdom, the third heaven, nga diin mao'y among padulngan inigabot sa among kamatayon. We praise you and thank you, Lord, for preparing a place for us in your kingdom. And thank you, Lord, for the church where we could gather. Samtang nangandam sa among pagbiyahe padung sa imong gingharian, Lord. Mao ni ang simbahan imong gihatag namo that we could bring more souls to your kingdom. And we could honor you samtang naa pa mi diri. We could glorify you. Bless your people with that understanding. And please bless us all, O God, with that eagerness to show your handiwork through our lives by preaching the gospel to the lost. We praise you, Lord.